wala po dapat silang pagbutuan whether to archive or otherwise, or even dismiss it, because the fact is, according to the Supreme Court, the Senate did not acquire jurisdiction over it. Ihambalos Multimedia Channel, IMC, kakampi ng mga naaapi, kaaway ng mga umaapi. Ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyu, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Ihambalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panurin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na paghimay. Narito ang iyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kabalitaan saan man sulok ng mundo. Nandito naman po tayo sa ating edisyon ng ating Ihambalos Mo. Yan po, isa pa. Mga kabalitaan, ngayon po ay araw ng Sabado, August 9 ng taong ito. Mga kabalitaan, noong August 6, nagkaroon po ang Senado ng hearing para pagdesisyonan ang naturang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo ng ating bansa. At na dito, nakikita po natin ang tunay na kulay ng mga senador. Kaya sa botong 19-4, isang nag-abstain to archive the impeachment case against VP Sara Duterte. Ngayon po, ang ating programang Ihambalos Mo. Ang ating tema sa hapong ito ay isang madamdaming patanong. Is archiving a case is analog to dismissal? Yan po ang ating sasagutin sa hapong ito, mga kabalitaan. Anyway, nandito po tayo sa napakagandang lugar ng Sangay, Camarines Sur. At nakikita po ninyo, napakaganda ng paligid. Balik po tayo sa ating programang Ihambalos Mo ngayong araw ng Saturday. Ang ating topic po ngayon sa hapong ito ay patungkol po sa inilabas na boto ng Kamara Alta dyan po sa ating Kongreso, which is the Senate, mga kabalitaan. Ito pong pinagbutuhan ay upang i-archive yung nasabing kaso laban kay VP Sara Duterte. Yan po yung impeachment case, mga kabalitaan. Ito po ay nag-ugat dahil po sa confidential intelligence funds na nagkakalaga po ng 612.5 million pesos, mga kabalitaan. Kabilang po rito ang 125 million CIF ng DepEd noong panahon pa niya bilang sekretary po nito. Maraming
pag-usisa ang HOR or House of Representatives. In fact, inimbitahan ang ating pangalawang Pangulo para sagutin ang lahat ng mga paratang na ito sa kanya. Pero wala po siyang naibigay na paliwanag tungkol po rito. Kaya po siya po ay na-impeach. Yan po sa Kamara Baha. Yan po ang ating House of Representatives, mga kabalitaan. February 5, mga kabalitaan, tinransmit sa Senado. Ano nangyari? Hindi po inupuan ng mga senador dahil po yung pinagdibatian po doon ay tungkol po sa word na forthwith, na ibig sabihin ay hindi po daw agad-agad na mag-try ang Senado. Marami pong mga teknikalidad ang lumabas para lamang po i-delay ang proceeding. Kaya po umabot po ng 6 na buwan hanggang ngayon. Ngayon po, napag-desisyonan ng ating Senado na i-archive. Okay, ngayon po, iyan po ang tatalakayin natin ngayon sa hapong ito, mga kabalitaan. Is archiving a case is analog to dismissal. Ang pag-aarkibo o pagtalabaan o pag-iimbak ng isang kaso ay kalintulad po ba ng pag-dismiss nito? Ang desisyon ng Senado na i-archive yung nasabing kaso laban kay VP Sara ay nag-ugat dahil po ang ating Supreme Court ay nagbigay ng desisyon sa petisyon ng kampo ni VP Sara. Nandito po sa page 95 ng desisyon ng Korte Suprema ang nasasaad po at ating babasahin. The articles of impeachment are declared barred by Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution. Likewise, they are unconstitutional and are deemed null and void ab initio. At ito pa, isang paragraph. Ito po yung pinagdebatian din sa Senado. Ito po yung consequently, the Senate did not acquire jurisdiction to constitute itself into an impeachment court. Ibig sabihin po mga kabalitaan, mula po noong convening the Senate as impeachment court on June 10, 2025 was pondered null and void ab initio. Di po ba? Sa paghimay po natin sa kasong ito, wala pong i-archive ang Senado. Why? Why? Because the Senate did not acquire jurisdiction over that particular case. Wala po sa kanila. Wala po sa kanilang kamay ang kaso. Paano mo may masasabi na i-archive yun, i-arkibo yun, o i-imbak yun sa isang lugar? Well, in fact, wala ka naman posisyon sa isang bagay na yun. Paano mo magagawa yun? How could the Senate archive the case or a case that the chamber did not acquire jurisdiction over it? Wala po dapat silang pagbutuan whether to archive or otherwise, or even dismiss it, because the fact is, according to the Supreme Court, the Senate did not acquire jurisdiction over it. Di po ba? Babasahan ko po kayo kung ano po yung ibig sabihin ng archiving a case, mga kabalitaan. Archiving a case, ano po? Sa ating legal term or sa criminal or
administrative or even civil crime or case. Ang sabi po, archiving a case refers to the process of temporarily suspending legal proceedings, usually due to specific circumstances. Ibig sabihin, kung nagtatago yung ating akusado ng anim na put araw na nagtatago, yun po yung korte ay i-archive yung kanyang kaso. Ina-archive po yun at iba pang mga grounds para po i-archive ang isang kaso. Ngayon, in-archive nila, hindi ibig sabihin that case is dead already. No, because archiving a case can be revived. Ang dismissal ng isang kaso, you cannot revive it. It is totally and entirely dead. Hindi mo na po yan ma-revive kung yan po ay dismissed na ang kaso. While archiving a case can be revived. Ibig sabihin, assuming the Senate has jurisdiction over that case against VP Sara Duterte, napagdesisyonan nila na i-archive. So, that case is not dead already. The Senate can revive that case because that is what is meant by archiving a case. Archiving a case is different from dismissal of a case. Yan po ang tatandaan po natin. Kaya po, nakapagtataka na ito pong isang ating senador dyan po sa Kamara Alta, sinasabi niya na patay na ang kaso ni VP Sara dahil po na-archive na. Hindi po. Ang archiving a case, it doesn't necessarily mean that the case is dead already. Na-suspend lang, sinuspindi lang ang legal proceeding po nito. Mayroong isang circumstance. For instance, the Supreme Court, due to MR, nitong ating House of Representatives, ay na-reverse yung kanilang desisyon. Pwedeng i-revive ang kaso pong yun. Dahil po sa desisyon ng Korte Suprema na na-reverse yung kanilang desisyon dahil po sa factual error na naganap nung desisyonan nila ang kasong ito na i-dismiss dahil po sa ground ng unconstitutional. Dahil po lumampas na sa 1 taon daw ang kasong ito, mga kabalitaan. Kaya po, nakapagtataka, mga kabalitaan, na ganito po ang ating Senado. Dito po natin nakikita yung tunay na kulay ng senador. Kaya pala dinidili nila ng dinidili dahil po ayaw nila talaga mag-try. Ayaw po talaga nila yung 19 senators, ayaw po talaga nilang ma-try ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dito po natin nakita yung tunay na kulay. Ang pinoprotektahan ay ang interes ni VP, hindi ang interes ng mga mamayang Pilipino na bumoto sa kanila. Di po ba? Interes sa panahon ng eleksyon, sapagkat malapit na naman ang eleksyon 2028. Baka mapasama sila sa ticket ni VP Sara. Iyan ang nasa isip ng mga senador na itong 19 senators. Personal interest ang nangingibabaw sa kanilang isipan, sa kanilang pagkatao, sa pagdesisyon to archive the impeachment case against VP Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte, kanyang
haharapin ang kasong ito. In fact, sinabi niya, magkakaroon daw ng bloodbath. Nasaan na ngayon? Bakit hinaharangan itong mga senador mo? Itong 19 senators, hindi po senador ng bayan, kundi senador ng mga Duterte. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Ha? Sana po, mahiya naman kayo sa pinaggagawa ninyo. Hindi na po ito usapin sa Senado, sa Kongreso. Ito po yung usapin ng accountability and transparency of public officials. Ito po ay usapin ng pananagutan at pagiging patas na pamamahala sa ating pamahalaan ng isang naglilingkod bayan. Bakit haharangin ang constitutional duty ng isang Senado? Bakit dinidili nila? In fact, umabot ng 6 na buwan dahil po sa forthwith. Ang sabi ni Senator Cayetano ay ang kahulugan ng forthwith ay hindi agad-agad. Ano pala? Saan ka nakakuha sa translation or any translation dictionary nga ang forthwith ay hindi agad-agad ang translation sa Filipino language? Senator Cayetano. Ang ibig mo kasing sabihin, ang forthwith ay maghintay ka lamang. Hinay-hinay ka lamang. Kasi ayaw ninyo talaga ng trial shall proceed forthwith. Agad-agad. Napaka plain and simple ang sinasabi ng ating Constitution. Sabi nga ng ating mga legal luminaries, kahit hindi kayo abogado, ay kaya po ninyong i-interpret ang Constitution. Sapagkat, because the Constitution is made for public consumption. Ibig sabihin, plain and simple ang mga wordings po niyan. Wala pong highfalutin words. Wala pong mga expression na hindi po marurok ng mga ordinaryong mamamayan ng ating bansa. Ngayon, sasabihin mo, forthwith ay hindi agad-agad. Ang sabi naman dyan sa pamunuan ng Senado, yung kisong mapaklana, ay ang sisihin ninyo ang House of Representatives. Sisihin yung House of Representatives dahil hindi sila makapag-desisyon na mag-trial shall proceed forthwith. Kaya ang sinabi o sasabihin ng ibang tao, sang-ayon po ako, ang forthwith sa kanila ay forthwith. Maghintay ka lamang, parang isang kanta, mga kabalitaan. Na kapag lolo mo na mayroon po tayong Senado na ganito, Senadong palpak, Senadong walang utak, Senado na napakahina magdesisyon. Mga kabalitaan, akala po nila yung mga senador na pumabor sa archiving ay nakakatulong po sila kay VP Sara. No. In fact, sila pa ang naging dahilan para ilubog ng ilubog si Vice President Sara Duterte sa kumunoy ng pagdududa ng sambayanang Pilipino. Iyan po ang katotohanan. Dahil kung hinarap ng kampo ni VP Sara ang kasong ito, sigurado, I am sure to say that maglalabas sila ng mga ebidensya. At ang ating panel of prosecution ay lalabas din ng ebidensya. Ang taong bayan ang siyang magtitimbang kung sino ang mayroong mabigat na ebidensya. Ngayon, hinarangan po ninyo, ano nangyari? Yung taong bayan na pag nagtataka,
Bakit ayaw harapin ng ating VP Sara at itong mga senador na iniloklok ng taong bayan, hindi ni VP Sara? Bakit naggaganon? Kaindo, bakit nagkaganon? Akala nila napaka ganda na ng estratehiya nila para arangin sa Senado ang impeachment case. Hindi po ganon. Kung wala po kayong tinatago, haharapin po ninyo ng buong puso at magbibigay kayo ng mga justification, evidences, any kind of evidences na nandyan po sa inyo para kayo ay ma-exonerate sa kasong ito. But it is not the case here. Senators are being so stupid para harangin ang ganitong kaso. Hindi na ito, sabi ko nga kanina, hindi na ito ang usapan para dyan sa Korte Suprema, sa Senado, sa Kongreso, or sa Kamara Baha, dyan po sa House of Representatives. Ito po ay usapin na ng taong bayan. Accountability po ito. Ito po ay napakalaking papel sa ating lipunan. Kung wala po kasi ganito na impeachment case, wala pong mapapanagot na pinakamataas sa mga opisyal natin sa pamahalaan. Ngunit dapat what, mga kabalitaan, nawala na yung kaso. Hindi pa rin si VP Sara nakakawala sa hawla ng pagdududa at ng kaso. Iyan po, kaso yan ay pagtatanggal lamang. Parang sa administrative case lamang po yan. Pagtatanggal sa kanya sa pagiging Vice President. Ang criminal case, ang criminal case ay isang pinakamabigat na kaso, lalo na po sa plunder. Hindi pa po kawala sa hawla si VP Sara sa kasong kriminal. Yan po ang tatandaan po ninyo. Ang taong bayan ay patuloy na magiging mapagmatsyag. We are very vigilant to see what lies before this case in the future. Kaya po, sabi ko nga, sana hinarap na lang niya. Ang yabang niya, sabi niya magkakaroon ng bloodbath. Yun pala, bloodbath ng urungan, bloodbath ng backtracking, bloodbath pala ng kung ano-ano mga petisyon sa Korte Suprema. Hindi pala yung bloodbath na aharapin niya. Yun pala, bloodbath ng mga duwag. Bloodbath ng mga duwag. Yun pala ang ibig sabihin niya. Bloodbath ng mga duwag. Oh my God, kaya Indo. Sana po, itong kasong ito ay itatala ito sa kasaysayan ng ating bansa. Marami ang makababasa nito sa mga bagong henerasyon. Kahit ngayon, henerasyon na ito. Ang taong bayan ang magja-judge, ang maghahatol sa Senado ngayon na pinamumunuan ng kisong mapakla na taga Bicol pa man din, taga Sorsogon. Napakaduwag mo, Chis, na mapakla. Napakaduwag mo. Noong panahon ni Enrile, yung impeachment case laban sa dating Supreme Court Chief Justice, hindi ganon. Paka-transmit sa Senado, nag-convene ang Senado bilang impeachment court. At trial shall proceed forthwith.
Dahil yung Senado noon, marunong mag-interpreta, marunong mag-translate sa Tagalog, Filipino language ng forthwith. Agad-agad. Hindi yung forthwith na maghintay ka lamang. Ano po? Ito pa, isa pa dito sa desisyon ng Korte Suprema. Kaya nagdesisyon ng mga senador natin na i-archive yung impeachment court dahil po sa dalawang words, ano po? Immediately executory. Ibig sabihin, agad-agad ipatupad ang desisyon nito ng Korte Suprema. Hindi po final and executory. Iba man po yun, final and executory. Yung final, talagang wala ng MR because that is already final and executory. Pero po yung immediately executory, mayroon pa po yan MR. Pwede pang mag-file ang HOR ng motion for reconsideration dahil immediately, agad-agad ipatupad. Ngunit kung mayroon MR, hindi po yan dapat ipatupad dahil maghihintay pa yan ng desisyon ng Korte Suprema kung ano po ang desisyon nila. Immediately, dito sa desisyon ng Korte Suprema, agad-agad sila. Pero yung mag-try and decide, ay hindi po nila alam yung forthwith. Hindi agad-agad na hinay. Pero dito sa desisyon ng Korte Suprema nitong mga senador na iwan ko kung may pagkaunawa, immediately executory daw, agad-agad ipatupad ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi po yan final and executory. Ibang version po yan. Hindi po ganyan ang pag-iisip dapat. Hindi po dapat ganyan ang pag-iisip ng mga senador dahil kayo po ay halal ng bayan. Dapat protektahan ninyo ang bayan, ang taong bayan, ang interes ng taong bayan ang dapat protektahan ninyo, hindi ang sino man sa mga politiko na nasa likod po ninyo, mga puon, mga goddess sa politika katulad ng mga Duterte. Halata naman ng taong bayan, noon pa, hindi ninyo pinagdesisyonan na i-try, pagkaroon ng trial, ang taong bayan ay halata na po kayo. Halata na kayo ay may pinapanigan. Kasi kung wala po kayong pinapanigan, plain and simple po ang Constitution, ang duty po ninyo. Trial shall proceed forthwith, hindi forthwith. Maghintay ka lamang. Ngayon dito sa Supreme Court decision, agad-agad ninyong ipapatupad dahil may nabasa kayong immediately executory. Wow! Naalala ninyo yung agad-agad sa immediately. Hindi po ninyo alam na ang synonym ng forthwith ay immediately. Immediately. Hindi po alam mga senador natin. Kasi nabubulagan sila sa katotohanan. Kapag hindi para sa kanya, for their convenience, iba ang kahulugan nila. Ang forthwith, ang kahulugan nila ay forthwith, maghintay ka lamang. Pero, pag nasa kanila ang desisyon, ganito nga sa Korte Suprema, immediately executory, agad-agad ipatupad. Sabi ng mga senador, dito na ako, okay na ito. Pagdidesisyon ako tungkol sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Kaya naman, wala pong binatbat ang ating minority leader na si Senador Soto. Wala. 4 lang sila. Yung isa nag-abstain pa. Walang bayag na senador. Isa pang dating PNP chief. Walang bayag. Walang paninindigan. Kumbaga, nag-abstain.
Hindi po ba nagkakamali ang Korte Suprema? Ang tanong ko, hindi po ba nagkakamali ang Korte Suprema? Tao lang po sila. Kaya nga po yung mga dating mga Supreme Court justices, marami pong napuna, nagkaroon daw ng factual errors sa previous decision ruling ng Supreme Court. O ngayon, pwedeng ma-reverse din yun. Dahil po magkaroon na ng MR. Kung i-reverse nila, ang mga Pilipino kasi, kapag nagkamali, magkakaroon pa yan ng mga alibay, magkakaroon pa yan kung ano, maneuvering para makalihis lamang sa katotohanan, mailihis lamang ang kanilang pagkakamali. Imi-mislead ang taong bayan para hindi sila masisi. Iyan po ang karakteristiko ng isang Pilipino. Pero yung ibang bansa, kapag nagkakamali ang isang mga politiko, agad-agad, immediately, forthwith, nagre-resign po sila. Hindi po katulad natin. Halatang halata na nagkaroon ng dugasan sa confidential and intelligence funds sa DepEd dahil kung sino-sino ang mga recipients. Mayroon ng mga chicheria, chipi, piatos, at kung ano-ano pang mga pangalan. Halatang halata. Bakit hindi niya agad ipinaliwanag sa taong bayan kung napasaan yung 125 million pesos na ginasta niya in just 11 days? Kung iyan ang magiging pangulo ng ating bansa, bilyong piso ang gagastahin niya in just 1 month, mga kabalitaan. Hindi niya naipaliwanag kung nasaan napunta. Ano ang kanilang pinaggagastaan noon? Ano yung kanilang mga pinag-procure ng pirang yon? Kung mayroon kang mga dokumento, kasi dapat mayroon dokumento kung napasaan yun, kung ano ang ginawa, wala sila. Kaya hindi nila maipaliwanag sa hearing ng House of Representatives. Ito pa, malilimutan ko po. Ito po, important considerations ng pag-archive ng isang kaso. Babasahin ko po sa inyo para malinaw. Hindi po galing sa akin Archiving a case is not the same as dismissing it. Napakalinaw po. Yan po ang isa sa mga important considerations sa pag-archive ng isang kaso. Again, babasahin ko po sa inyo. Archiving a case is not the same as dismissing it. And then, the case can be revived when the reason for archiving is resolved. Kaya, assuming mayroon pong jurisdiction ang Senate sa kasong ito, sa impeachment case laban kay Sara Duterte. At nagdesisyon sila noong August 6 to archive the case. Ibig sabihin po, dito sa nabasa natin, sinuspindi lang yung proceedings dahil po sa MR. Kaya in-archive dahil po sa MR ng House of Representatives. Oras na ma-reverse yung desisyon ng Korte Suprema, the impeachment case against VP Sara Duterte can be revived immediately, mga kabalitaan. Kaya po, anyway, bakit tayo nag-uusap ng mga archiving dismissal? Well, in fact, sabi ng Korte Suprema, wala pong jurisdiction over it ang Senado. O kahit nag-convene sila, yun pala ay null and void ang pag-convene nila dahil yung impeachment case sa simula pa, yan ay null and void. Wala pong visa. Null and void ab initio. Ab initio po from the beginning
that the impeachment case is being transmitted to the Senate. The Senate has no jurisdiction over it. Kaya, bakit magkakaroon pa ng mga butuhan sa Senado? Na dismissal, archiving, wala nga eh. Wala in the position. At the first place, wala pong posisyon sila yung kaso. Physically, isa pa, niremand nila sa HOR yung kaso. Ibig sabihin, yung mga papel, yung documents, whatsoever, na mayroon sila, ay hindi pwedeng i-archive ng Senado dahil nga wala silang jurisdiction. Hindi sila nakakuha ng jurisdiction over that case. Kahit sa mga regular court po ng ating bansa, kapag ang isang kaso ay hindi naman kaso, halimbawa sa branch 2, mayroong kaso, may kaso, ako may kaso nga niya dyan, sasabihin nung, nasa yung kaso mo rito? Wala naman dito eh, yung kaso mo, wala akong jurisdiction para i-try kayo. Kasi wala naman ako ditong nakikitang may kaso kayo rito sa aking branch. Yan ang sasabihin ng judge. Out of jurisdiction ako. Baka sa ibang branch yun. Doon kayo pumunta. Ito ang ganito rin po ang nangyari sa Senadong ito. Habang sila ay abala, halos 6 na oras na debate sa plenaryo kung i-dismiss or i-archive. Hindi nila napag-alaman na yung Korte Suprema, malinaw po yung desisyon. Na nag-convince sila, yun pala ay null and void ab initio rin yung pagiging impeachment court nila simula't simula pa. Kaya wala pong impeachment proceeding talagang mangyayari kung babasyan po natin ang desisyon ng Korte Suprema natin. Malinaw po yun. Kaya po, it is illogical to say that the Senate nagbutuan pa whether to archive or to dismiss or otherwise. Bubutuan pa. I move, si Senator Soto, I move to lay the table the motion of Senator Marcolita. Senator Marcolita motioning to dismiss the case. Then later on, Senator Villanueva binago yung inamend yung motion ni Marcolita. Motion to archive. Kahit yung dismissal, yung archiving ng case, ay wala po silang posisyon na magdebatihan po doon sa Senado. Wala po silang posisyon na magbutuhan po dahil nga po, sabi ng Korte Suprema, wala po kayong jurisdiction sa kasong ito. Dahil ang kasong iyan, from the beginning, ay wala pong bisa. Wala pong bisa. Anong pinagbubutuhan ninyo? Para kayo kung sino, para sabihin ng taong bayan, matatalino kayo dyan sa Senado? Ngayon, hindi po ganun ang nangyari. Na iba yung notion ng taong bayan sa inyo. Nagmuka tuloy kayong bobo dyan sa Senado. Nagmuka kayong kingkoy dyan sa Senado. Nagmuka kayong talaba, imbakan, arkibo or archive ng isang politiko. Yan po si Sara Duterte. Tandaan po ninyo, muli ko pong sasabihin sa inyo na kayo ay hinalal ng taong bayan. Hindi po kayo hinalal ni Sara Duterte bilang maging senador ng ating bayan. Kaya ang dapat na maging loyal kayo, maging tapat kayo sa Constitution dahil ang Constitution ang gumawa po yan, ang taong bayan.
At ang taong bayan ang dapat ninyong silbihan dahil kayo ay public servant. Tandaan po ninyo, iyan ang napakalinaw na dapat ninyong tahakin ng landas dyan. Hindi po yung may personal and political interest kayo sa susunod na halalan 2028. Siguro po wala na tayong nalimutan at na-discuss po na natin yung dapat natin i-discuss, yung pagkakaiba ng archiving at dismissal ng kaso. Kaya po, still alive pa rin ang impeachment case laban kay Sara Duterte. Dahil po, in-archive po lang nila, nasuspende lang yung legal proceeding at it doesn't necessarily mean that the case against VP Sara is totally dead. Yan po, malinaw na malinaw. Anytime from now, kapag napag-desisyon na ng Korte Suprema na reverse ang kanilang desisyon, anytime yung kaso na yan ay marirevive. Kung ma-reverse yung decision, pwede po. Dahil magkakaroon na ng constitutional, hindi na po unconstitutional, at ang desisyon ng Korte Suprema ay magkakaroon na ng jurisdiction ang Supreme Court. Ang Senado. Hindi po Supreme Court. Magkakaroon na ng jurisdiction ang Senado. Kaya tuloy-tuloy po ang kaso po na. Siguro po nabigyan ko na ng justice ang ating pagimay sa ating issue ngayong araw ng Sabado, mga kabalitan. Kaya po sana patuloy po kayo na makibahagi sa ating programang ito. Ito po ang ating programa sa muli sa ating Facebook account. Ito po ang Ihambalos Mo. Sa palagian ko pong sinasabi sa inyo, lagi-lagi ko pong sinasabi sa inyo, ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Huwag gawin. Ang tama ay maging mali at ang mali ay maging tama. Sa muli po, ito po ang inyong lingkod, si Mr. Uragon ng Bayan.